Nakagawian ni Bea ang maglakad pa uwi sa kanilang bahay tuwing natatapos ang klase niya sa hapon. Ginagawa niya din ito para makatipid sa pamasahe. Mahirap ang buhay at kailangan niya maging madiskarte. Kaya lahat na lang ng klaseng pagtitipid ay kanyang ginagawa para kahit paano may matitira pa sa kanyang baon para sa susunod na araw. Habang naglalakad, isang babaeng patakbong humahabol sa kanya. Bes! Hintay! Oh, Bes! Ano nangyari sa'yo? Bes, sabay na ako sa'yo! Jesus! Akala ko naman kung ano nang nangyari sa'yo. Ang bilis mo kasing maglakad. May dadaanan pa sana tayo kaya kita hinabol. Naku, Bes, kung mamamasyal tayo, naku, pass na muna ako dyan. Alam mo naman, nagipit ako, hindi ba? Gaga, libre nga kita, hindi ba? Ang bait mo naman. Anong nakain mo at manlilibre ka? Nakalimutan mo na ba? Tinulungan mo ako sa assignment ko kahapon, di ba? Bes naman. Hindi naman ako nagpapabayad eh. Huwag mo nang isipin yun. Ang gusto ko lang, makabawi sa'yo. Walang nagawa si Bea kundi ang magpatianod sa kanyang matalik na kaibigan. Alam niyang hindi naman tatanggap ng pagtanggi si Clarissa, lalo na desidido na talaga itong mamasyal na kasama siya. Ay, bahala ka. Basta ilibre mo ko ah. Oo naman! Let's go! Para wag mapalayo, pinili nilang magtungo na lamang sa V-Mall at doon na lamang mamasyal. Habang papasok sa entrance, nagtalo pa ang dalawa kung ano ang una nilang gagawin pagdating sa second floor ng nasabi ng gusali. Sa bookstore tayo, Bes. Kakain muna tayo. Baka may sale doon. Mangungutang ako sa iyo. Mamaya na kasi. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng 500. Nagbigay daan si Via na mauna na lamang silang kumain. Tutal naman sa food court ng nasabi ng mall sila pipili ng makakain. Sigurado naman si Via na mabubusog naman siya. Kaagad namang naganap ng pwesto ang magkaibigan. Nauna nang naupo si Via, hinayaan si Clarissa na umorder. Habang naghihintay, napansin ni Via ang isang lalaking may katangkaran, maputi, umas tamang sabihing maputla ang nakatingin sa kanya. Hindi masabi ni Vea na banyaga ang lalaki dahil kahit kakaiba ang kulay ng mga mata nito, kayumanggi naman ang balat nito. Walang gaanong tao sa food court maliban sa iisang mesa lang na nakapagitan sa mga pwesto nila, kaya gayon na lamang kung tingnan niya ang binata. Ang weirdo naman ng isang yun. Sayang, gwapo sana. Darating naman bigla si Clarissa. Uy, babae. Sinong tinititigan mo dyan? Ano ka ba? Nagugulat ka naman eh. Ay, naka-change topic agad siya. Sino ka ako ang tinitingnan mo? Yung lalaking yun, oh. Tinuro niya ang kinaroroonan ng lalaki kagaya niya. Natawa din si Clarissa. Ay, Bes, anong problema ni Kuya? Aba malay ko. Kanina ko pa nga siya tinitingnan, di ba? Para siyang high, Diyos ko! Nagtawanan ang dalawa kahit alam nilang naririnig sila ng lalaki. Wala silang pakialam. Basta ang alam lang nila, kailangan nilang i-enjoy ang hapon na yun dahil minsan lang itong mangyari sa isang buwan. Pagkatapos natin kumain, mag-bookstore tayo ah. Oo naman, bilisan mo na dyan. Papainom na ng tubig si Vea nang mapansin niyang tumayo ang lalaki at umalis. Saka lang nakahinga ng malalim ang dalaga. Ay, buti na lang umalis na ang lalaki. Bakit? Nakatingin pa din ba siya sa atin? Oo, Bes. Sobra. Naku, kung alam mo lang, nawiwirduhan ako sa kanya eh. Para siyang multo na kung makatitig. Multo talaga, Bes? Hindi kasi siya kumukurap. Ano pa bang pwede kong ilarawan sa kanya? Kaloka ka? Kung tapos ka na ay halika na. Kailangan na nating mag-bookstore. May mga bibilhin din kasi akong libro.
Ilang sandali lang, nagtungo na sa bookstore ang magkakaibigan. Mahilig si Bea sa mga romance novel. Kaya humiwalay siya sandali sa kaibigan para maghanap ng libro. Sa kahanap niya sa mga shelves, napaatras bigla ang dalaga at nasapo ang kanyang kumakabog na dibdib. Namutla at hindi makapagsalita kaagad. Gayunpaman, nagawa pa niyang tumikim. Ang weirdo niya talaga. Bakit dito sa bookstore nakatitig pa rin siya? Sa kabilang bahagi ng shelves, naruroon naman ang lalaki. Kagaya ng dati, nakatitig pa rin ito sa kanya. Hindi naman kumukurap o lumilipat ng titig. Kaya naman, mas naging matindi ang pagnanais ni Bea na makumpronta ang binata. Nainis na naglakad siya sa kabila para lapitan ang lalaki. Excuse me, sir. Alam mo bang masyado kang rude sa ginagawa mong Nasaan na yun? Halos libutin ni Bea ang buong lalagyan ng romance novel, pero hindi niya talaga makita ang lalaki. Ang kaninang tapang niya ay muling naglaho, napalitan ng nerbiyos. Bakit ang bilis na nawala ng lalaki? Tumakbo ba ito o nagtago sa sulok? Gayunpaman, makipot ang daanan sa pagitan ng mga shelf, kaya alam ni Bea na hindi basta makalalabas ang lalaking yun sa lugar na yun. Hindi ako namamalik mata, kaya alam kong nakita ko nga yung lalaking yun. Pero bakit? Anong kailangan niya sa akin? Bakit siya nakatitig? Natatakot na tuloy ako. Bes! Ay, palakaka! Bakit ka ba nang gugulat? At bakit ka naman gulat na gulat? Eh, yung lalaki kasi. Ay, pinapantasya niya si kuya. Naloloko ka na ba? Nawiweirduhan ako sa kanya. Bakit mo pa ba kasi binabanggit? Nandito siya kanina, Bes. Nasa likod ng shelf niyan. Nakatitig na naman sa akin. Ewan ko ba? Psychopath ata yun? Hindi makapaniwalang napatingin si Clarissa kay Bea. Tila tinatansyang naiibang ba ang dalaga o hindi. Bes, nag-a-addict ka ba? Bes, totoo nga ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. O sige nga, kung nandito siya, nasa na siya ngayon? Bigla na lang nawala. Ewan ko, basta lang siya naglaho. Hay nako, kalimutan mo na yan. Ano, nakapili ka na ba ng mga bibilhin mong libro? Wala pa nga eh. Na-distract kasi ako sa ginagawa ng lalaki kanina. Kalimutan mo na yun, Bes. Alam ko, pagod ka lang. Kaya sige na, bilisan mo nang mamili at uuwi na tayo. Namili na nga ng librong mabibili si Bea. Balisa ang kanyang pakiramdam. Naririyan ang kanyang kakaibang kutob na may nakatitig din sa kanya. Palingon-lingon ang dalaga, halos hindi mapakali. Nang wala namang nakita, nagtungo na lamang siya sa counter kung saan nakapila ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos nila sa bookstore, nagpaalam na si Bea na magbabanyo muna. Bilisan mo ha, bibili muna ako ng kakanin. Sige. Pumasok ng CR si Bea. Ang banyo na may 5 cubicle at may malaking salamin sa harap ng pinto. Sa ikatlong cubicle, pumasok si Bea at tinugon ang tawag ng kalikasan. Pagkatapos, lumabas siya ng walang lingon-lingon at lumapit sa lababo at naghugas ng kamay. Nakayuko lamang si Bea ng mga sandaling yun at hindi pinansin kung sino ang abala din sa paghuhugas ng kamay. Nang tumingala si Bea at mapatitig sa taong nasa salamin, nakatabi lang ng kanyang refleksyon ay namutla si Bea. Ikaw? Sinagilahan ng takot ang dalaga, halos hindi siya makahinga. Habang tumatagal, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Malinaw na may kinalaman nga sa kanya ang lalaki. Humakbang ito at lumapit sa kanya. Nanginginig namang umatras ang dalaga. Anong gagawin mo?
Huwag mo akong sasaktan. Pakiramdam ni Bea. Nagsitayuan ang kanyang mga buhok sa batok dahil sa kanyang naramdamang kilabot. Kita niya ang kakaibang tingin ng lalaki sa kanya. Nakaramdam siya ng panganib. Kuya, kung balak mo po akong i-hold up, wala po akong pera. Nilibre lang ako ng kaibigan ko. Pakiusap po, huwag niyo po akong sasaktan. Ang kaninang distansya lang ang katawan ng lalaki. Dahan-dahang lumapit sa kanya. Mas lalong kinilabutan si Bea. Ano man ang mangyari, alam niyang walang makapagsasabi sa kanyang kaibigan. Dalawa lang sila sa loob ng banyo. Lumapit sa kanyang tenga ang bibig ng binata. Huwag ka matakot. Hindi kita sasaktan. Hindi. Pero bakit mo ko sinindak? Kailangan lang kita makausap. Kaagad na naglayo si Bea at ang lalaki. Natitigan niya kaagad ang mata ng binata. Nakita niya ang pagiging sinsero sa tono ng boses nito. Ikinalma ni Bea ang kanyang sarili. Kung ganon, pwede bang sa labas na tayo mag-usap? Sapudin ni Bea ang kanyang dibdib habang palabas ng banyo. Walang imik na nakasunod sa kanya ang lalaki. Wala pa si Clarissa sa lugar na yun kung saan sila magpapaabot. Kaya nagkaroon pa ng pagkakataon si Bea na makausap ang lalaki. Ano bang pangalan mo? At ano bang may tutulong ko sa'yo? Ako si Adonis. Naghahanap ako ng matitirhan. Ah, tirahan lang pala eh. Hindi mo naman na kailangang lumapit sa akin. Marami naman pwedeng matirhan dito eh. Hindi na nakasagot pa si Bea nang sabihin sa kanya ng lalaki na sa kanya nito gustong sumama. Natawa si Bea, medyo napahiya. Bahagyang nawala ang takot niya sa lalaki, pero hindi niya pa rin maiwasang kabahan sa kakaibang titig nito sa kanya. Pero hindi naman kasi ganun kadali yun. Sa panahon natin ngayon, sana maintindihan mo na kailangan nating mag-ingat at umiwas. Parehong hindi natin kilala ang isa't isa. Malay natin kung masamang tao ka. No offense ha. At saka malay mo diba kung masamang tao ako. Isang titig ko lang. Alam ko hindi ka masamang tao. Kaya kailangan mo akong pagbigyan. Bumilib si Bea sa pagiging persistent ng lalaking kausap niya. Talagang iginigit nito sa kanya na dapat humingi ng tulong ang lalaki. Bilang isang mapagkawang gawa, ayaw namang biguin ni Bea ang bagong kilalang estranghero. O sige, mapilit ka eh. Pero wala akong maibibigay na matitirhan sa'yo ha. Bale, ituturo ko lang kung saan ka rerenta ng bahay. Tagasan ka nga pala? Sa Bicol. Bicolano ako. Galing ako sa Bicol. Hindi ka pa ba nakapunta dito kahit minsan? Natutop ni Bea ang kanyang labi nang sabihin ni Adonis na ngayon lang siya nakarating ng syudad, ang binata. Ni minsan, hindi pa siya nakapamasyal sa Maynila. Babayaran kita sa abala. Natawa si Bea nang banggitin ng lalaki ang salitang bayad. Gipit siya at kahit anong paraan na kailangan niya magkapera ay gagawin niya. Seryoso ko ba talaga sa sinasabi mo? Kung babayaran mo naman pala ang serbisyo ko sa pagbibigay ko sa iyo ng impormasyon kung saan ka dapat titira, ay hindi na ako mag-iinarte pa. Namilog ang mga mata ni Bea nang maglabas ng 2,000 piso ang binata. Sa tansya niya, mayaman ito dahil naglabas ito ng ganung kalaking halaga nang wala man lang pinanghihinayangan. Tinanggap kaagad ito ng dalaga. Payment received na ha. Baka magbago pang isip mo eh. Iginiya niya kaagad ang binata nang dumating si Clarissa. Palipat-lipat ito ng tingin sa dalawa. Bes, nawala lang ako saglit, lumandi ka na? Hoy, gaga, hindi ah. Nakilala ko lang siya sa banyo. Nanlaki agad ang mga mata ni Clarissa at binigyan ng mapagdudang tingin ang kaibigan. Bes, kung gipit ka, pwede ka naman magsabi sa akin.
Hindi mo na kailangan sa yummy na lalaking to. Sinira mo ng dangal mo. Nanlaki ang mga mata ni Bea sa sinabi ng kaibigan. Kahit hindi naman talaga nito diretsang sinabi, nakuha niya ang nais itong iparating. Aba, Beshi, tumahimik ka ha. Hindi ganun ang ginawa ko. Ang sama ng bibig mo. Umirap si Clarissa at nanunuring pinagmasdan ang lalaki. Hindi man ito natinag o natakot sa paraan ng pagkakatitig ng dalaga. Hinarap naman ni Bea ang binata at nahihiyang ngumiti. Adonis, pasensya ka na sa bibig nitong kaibigan ko ha. Pasmado. Uwi na tayo, Bes. Bumili na ako ng pasalubong kina auntie. Naku, salamat, Bes ha. Matutuwa si nanay niyan. Halika na. Uy, Pogi. 150. Nice meeting you, ha? Ay, teka lang ha. Kasama natin siya. Ano? Nagpapatulong siyang maghanap ng mauupahang bahay. Naisip ko kay Aling Selay. Baka paupahan niya pa yung bahay ng kapatid niya. Sayang naman kung magiging abandonado. Sa bagay. O paano? Ikaw na lang ang sasama sa kanya? Oo, ako na lang bahala. Magta-taxi ba tayo? Oo naman. Nagsimula na sa paghakbang ang magkaibigan. Nang palabas na sila, naging malikot ang mga mata ni Adonis. Kinabisado niya ang lugar na ngayon niya lang napuntahan. Nais niyang makilala ang babaeng napili niyang lapitan para maging parte ng kanyang misyon. Ay, sa wakas, nakasakay na din tayo. Ingat ka sa lalaking yan, ha? Baka kung saan ka niya dalhin. Hindi naman siguro. Mukha naman siyang promdi. Kita mo nga yung suot niya, oh. Parang nanggaling sa bukid, hindi ba? Saka pa lamang nila napasada ng tingin ang binata. Napagtanto nila na makaluma nga ang damit na suot nito sa katawan. Bagamat bumagay naman sa forma nito ang kanyang suot, naging out of place pa din siya sa lugar na kinabibilangan ni Bea. Nagtagal ng 2 oras ang kanilang biyahe dahil nga sa traffic. Gayunpaman, nakauwi pa din sila sa kanilang tahanan. Pagbaba nila ng taxi, iginiya ni Bea ang binata sa bahay ni Aling Selay. Halika, Adonis. Dito ka na kina Aling Selay maghanap ng bakanting matitirhan. Mura lang naman. Tsaka hindi stricta si Aling Selay. Basta magbayad on time. Walang problema. Ang tipid mo namang sumagot. Broken-hearted ka ba or snob? Sa sinabi niya ay hindi sinagot ni Adonis. Napapahiyang napakamot siya sa ulo nang makitang tinitigan lamang siya ng lalaki nang wala man lang reaksyon. Tila ba hindi nito nagustuhan ang sinabi niya. Ha? Ay, sabi ko nga ayaw mo nang mausisa. Para mabawasan ang pagkahiya, kinausap na lamang ni Bea ang papalabas na si Aling Selay. Bumati siya ng magandang gabi. Pinakilala ang dalawa sa isa't isa. Kayo nang bahala ah. Uuwi na po ako, Aling Selay. Adonis, kung may kailangan ka, nasa tapat lang ako ha. Good night! Kumaway lang si Bea sa dalawa. Kaagad namang pumasok sa kanilang bahay. Kumakabog pa din ang puso niya. Ito ang unang pagkakataong may nakasalamuha siyang binata na sumama talaga sa kanya. Naging maayos naman ang paglipas ng mga oras. Patuloy ang pagpasok sa eskwela ni Bea. Hindi niya na nakumusta pa si Adonis. Hindi niya na uli pa nakita. Pero ayon kay Aling Selay, nasa loob lamang daw ng kwarto nito. Nang minsan magkita sila ng ginang, ay nagkaroon siya ng pagkakataong makausap ito. Aling Selay, kumusta na pala yung tenant mo? Ayun ha. Weirdo pala ang lalaking yun. Hindi ko siya napansin na lumabas ng kwarto niya. Nagkukulong palagi. Tapos palaging nagpapadeliver. Ano bang trabaho ng taong yun at ayaw yatang masikatan ng araw? Naku, hindi ko po alam. Baka naman po anak mayaman tapos naglayas lang at iniiwasang maabot ng koneksyon ng mga magulang. Hindi ba uso na yun ngayon?
Ay nako, hindi ko alam iha. Basta, kakaiba siya para sa akin. Tapos napansin ko pa, tuwing gabi, may umuungol sa kwarto niya. Hindi ko lang alam kung anong ginagawa niya. Aling Selay naman. May problema ka ba kay Adonis? Wala naman iha. Katunayan nga niyan nagbayad siya sa akin ng malaking halaga pagkatapos niyang sabihin sa akin na huwag ko na siyang iistorbohin. Ay hindi ko alam kung bakit hindi ko siya matanggihan. May kakaiba sa kanya na sobrang maywaga. Hindi naman po siguro hiwagang kababalaghan, ano po? Ay hindi naman iha. Pero hindi naman siguro masama kung mag-iingat tayo, di ba? Alam mo na, nitong nakaraang araw, nagre-reklamo na ang mga kapitbahay natin na nawawala ang mga manok nila. Tapos si paring Roger naman, nakita niya ang kanyang manok sa talahiban. Patay na at wala ng dugo. Pinutas pa daw ang dibdib tapos kinuha ang lamang loob. Nakakatakot kaya yun? Sa bagay po, hayaan nyo. Bibisitahin ko po siya minsan. Nako, salamat iha. Ay kung wala ka, hindi ko alam kung sino pa ang kakausapin ko. Kahit paano'y napukaw niyon ang pansin ni Bea. Kaagad na naisip niya ang mga kakaibang kilos nito noong una niyang makilala. Isang desisyon kaagad ang naisip niyang gawin. Yun ay ang kilalanin si Adonis. Hayaan mo po, Aling Selay. Minsan kakausapin ko si Adonis. Baka lang po kasi mahiyain siya. Kasi nga galing sa probinsya, hindi ba? Tsaka wala naman siguro siyang kinalaman sa mga namamatay na manok. Sa bagay, baka masyado lang akong nahahawa kina Aling Bebang. Ay alam mo naman, masyadong chismosa ang babaeng yan. Pati nga mister niya, tinichismis niya na may kabit. Mabuti na lang, nakumbinsi agad ni Bea ang ginang. Hindi na siya kinulit patungkol sa binata. Isang gabi, nasa isip ni Bea ang lumabas. Pasado 8:00 na iyon at kakaunti na lamang ang mga tao sa kalye. Kahit nasa syudad sila, hindi naman sanay ang mga kapitbahay nila Bea sa puyatan. Adak, saan ka pupunta? Diyan lang po sa labas, Nay. Magpapahangin lang ako. Huwag kang gagala. Alam mo naman ang panahon ngayon. Masyadong delikado. Opo. Wala naman talagang balak umalis ni Bea. Ang gusto niya lang naman kasi makausap si Adonis at alamin kung bakit nagkukulong ito sa kanyang bahay. Kawawa naman ang lalaking yun. Baka wala siyang kaibigan, kaya mas pinipili na lang na manatili sa loob. Tsaka nakakakonsensya kung hindi ko siya papansinin. Ako naman yung nagdala sa kanya sa lugar na to. Maliwanag ang bahay ni Adonis nang lapitan ni Bea. Malakas ang kutob niya, nagising pa ang binata. Kailangan lang niya ng tiyempo dahil nga hindi pa niya kabisado ang ugali nito. Base sa nakita niyang itsura ng binata, noong una niya itong makilala, hindi pala imik si Adonis at mukhang seryoso sa buhay. Kinakabahan siya sa gagawin pero nakita niya ang isang kaidaran niyang bakla. Si Jonay, abala sa kase-selfie ang binabae kaya naisip niyang isama ito. Psst! Jonah, anong ginagawa mo? Kaloka ka, Day! Bakit ka nagugulat? Aba, ikaw nga itong nanggugulat sa akin eh. At nakaitim ka pa. Anong meron sa outfit? Hindi mo pa alam? Stalker ko ngayon! At sino naman ang malas na lalaking susundan mo? Nasa malapit lang siya, Day! Naisip ko, hindi ko na pala kailangan lumayo para hanapin ang tunay kong pag-ibig. Si Adonis! Ay grabe. Yung tenant talaga ni Aling Selay? Oo. Oo. Kaso lang, may problema. Ano? Chinichismis kasi siya ni Aling Bebang. Ang sabi, aswang daw si Adonis. Oy, issue yan ah. Narinig ko lang din yan sa kanila eh. Saka hindi ko naman alam kung dapat ko bang baliwalain eh. Kasi napansin ko,
Hindi kumakain ng pagkain pang tao yung si Adonis. Paano mo naman nalaman? Sinabi nga ni Aling Bebang, di ba? Ay, ang gulo mo kausap. Sige na nga, dyan ka na nga. Nasira ang plano ni Bea na isama si Jonah, kaya iniwan niya na lamang ang binabae sa kanto. Tumawid siya sa kalsada, tinungo ang bahay ni Adonis. Natitiyak niyang hindi pa natutulog ang binata, kaya nagpasya siyang katukin ang pinto ng binata. Adonis! Pakibuksan ang pinto! Si Via to! Hindi siya pinagbuksan ng binata na ikinainis naman ni Bea. Gayunpaman, naisip niyang sa likod ng bahay dumaan para makita kung talagang naruroon ang binata. Bakit ba nakalak sa harap? Pero bukas naman ang pinto sa likod. Ay naku, akala yata ni Adonis nasa probinsya siya. Nagtuloy-tuloy siya sa loob hanggang sa mapansin niyang bukas din ang pinto ng CR. Dito ay may nahagip na bulto ng tao si Bea, kaya naisip niyang naruroon si Adonis at naghihilamos. Ito ang nakita niyang porma ng mukha ni Adonis mula sa salaming pinto, kaya walang pakialam na binuksan niya ang pintuan ng banyo. Hindi na napaghandaan pa ang eksenang tumambad sa kanya. Adonis? Anong ginagawa mo? Nakayuko si Adonis kahit nakatayo. Nakaharap siya sa dingding at abala sa pagsipsip ng dugo mula sa hawak niyang nangingisay na manok. Nang mapansin siya ng binata, dahan-dahan itong tumingala na nakatitig sa kanya. Walang anumang binitiwan ng binata ang kanyang hawak na manok. Walang buhay na itong inilapag sa sahig at naninigas na. Nang humarap siya sa dalaga, mabagal pang pinunasan ng braso ang nasayang na dugo sa gilid ng labi niya. Anong ginagawa mo dito? Adonis, bakit ka sumisipsip ng dugo ng manok? At saka, pati na ba yan? Ang mga kapitbahay natin, nagre-reklamo sila na nawawalan kanilang mga alagang manok. Ikaw bang may kawan nun? Hindi mo ko dapat pinakikialaman. Pero kailangan kong malaman, Adonis. Tapatin mo nga ako. Aswang ka ba? Isang nakaririmarim na ngisi ang pinakawala ng labi ni Adonis. Tila natumbok ni Bea ang nais niyang sabihin sa binata. Hindi ako masama. Gusto ko ng tahimik na buhay kaya ako napadpad sa lugar niyo. Mahirap bang intindihin yun? Hindi nakasagot si Bea. Ang alam niya lang, nanginginig ng sobra ang mga tuhod niya. Labis siyang nasindak sa kanyang nasaksihan. Ni ang paglunok niya ay hindi niya magawa. Langhap na langhap niya ang masangsang na amoy mula sa bibig ni Adonis na malamang ay nanggaling sa dugo ng manok na sinipsip nito. Kaya naman, nang makita niya ang pagbabanta sa mata ng binata, ay napilitan siyang sumagot. Nakahanda akong kalimutan yung mga nakita ko. Pakiusap, huwag mo lang akong sasaktan. Dahil sa sinabi niya, kaagad naman siyang pinakawalan ng lalaki. Sinamantala ni Bea ang pagkakataong iyon para tumakbo palayo sa kinaroroonan ni Adonis. Walang lingon-likod ay kaagad siyang umalis at umuwi sa kanilang bahay. Ni hindi niya pinansin ang nagtatangkang pagtawag sa kanya ni Jonay. Nakatulad niya ay pauwi na rin. Pabalya niyang binuksan ang pinto at kaagad na pumasok. Oh, anong nangyayari sa'yo? Wala po, inay. Wala. Kung makabalya ka nga ng pinto ay parang nakakita ka ng halimaw. Nabigla lang po ako. Sige po, aakit na ako. Hindi na nagpapigil pa si Bea sa ina niya nang humakbang siya paakyat ng hagdan. Dumiretso siya sa kanyang silid at doon umiyak ng umiyak. Ang kaninang takot niya ay ngayon niya lang nailabas. Hindi niya makalimutan ang nagbabantang titig ni Adonis. Sigurado si Bea,
hanggang sa pagtulog ay dadali niya ang takot dahil sa kanyang nadiskubre. Nang magising na siya kinabukasan, matamlay na naganda si Bea. Papasok na siya sa eskwelahan, kaya naman nang alokin siya ng ina para sa agahan ay maagap siyang tumanggi. May kailangan po kaming gawin ng maaga, Nay. Mamayang hapon na lang po. Sa school na po ako kakain. Yun ang sinabi ni Bea kahit wala naman talagang katotohanan. Ang gusto lamang niya, maagang umalis para maging abala ang kanyang isipan. Nais niyang pagod na siya mamayang hapon pag uwi niya para matulog na lamang siya. Kailangan niyang gawin iyon para makalimot. Aalis na po ako, Nay. Ay siya, sige anak, mag-iingat ka. Lumabas na ng bahay si Bea. Umaasa siyang magiging abala kaagad sa bakuran pa lang ng bahay nila. Ngunit gusto niyang manlumo. Nang sa pagtapak niya sa kalsada, nakasabay pa niya ang lalaking labis niyang kinatatakutan. Magandang umaga, Bea. Salamat. Ito ang unang pagkakataong nakita niya uli sa labas ang binata. Kagaya nung una nitong makita, suot naman ng lalaki ang makaluma nitong damit na kahit wala sa uso, bagay pa din sa lalaki. Naglalakad ito na parabang walang balak na kausapin si Bea, kaya naisip ng dalaga. Hindi naman siguro siya lalantakan ng lalaki dahil bukod sa umaga, marami din namang taong makakasalubong nila. Adonis, pasensya ka na sa ginawa kong panghihimasok sa tahanan mo kagabi ha. Hindi ko naman sinasadya. Huwag kang mag-alala, hindi ko na yung gagawin ulit. Kagaya ng inaasahan, walang naging pagdugon mula kay Adonis. Sa halip, tahimik lang itong naglakad kasunod niya. Walang tamang direksyon kung saan, maya-maya pa'y. Saan ba dito ang lugar ng maraming tao? Nanlaki ang mga mata at dahan-dahang napatingin si Bea sa binata. Seryoso ang mukha nito, kaya alam niyang hindi nagbibiro ang lalaki. Bigla siyang kinabahan nang sabihin nitong kailangan ng binata ang maraming tao. Ano ba ang kanyang gagawin at para saan? Sa plaza. Hindi niya magawang kontrolin ang kanyang bibig. Nagawa niyang magsalita kahit labag sa kanyang kalooban. Nandito na tayo sa eskwelahan mo. Aalis na ako. Ganun na lang. Naglaho bigla ang binata. Kahit saan niya to inabot ng tanaw, pero wala na talaga. Nagsimula sa pagkabog ang dibdib ni Bea. Alam niyang hindi napadpad si Adonis sa kanilang lugar nang walang dahilan. Bes! Ay, baliw na bakla! Uy, bibig mo! Anong nangyari sa'yo? Ginulat mo kaya ako? Gaga! Kanina pa kita tinatawag pero bingi-bingihan ka. Hindi kaya kita narinig. Hay nako, wag mo akong bigyan ng ganyang rason. Alam ko, tulala ka lang kaya hindi mo ko napansin. Ano pang nangyayari sa'yo? Wala naman. Halika na. Pasok na tayo. Pumasok na nga sa kanilang silid-aralan ang dalawa. Pero imbis na magklase, iba ang naabutan nilang topic sa pangunguna ng kanilang professor na babae. Hindi ko alam kung anong nangyari. Basta bigla na lang kami nagkasakit. Bakit naman, Prof? Anong kinain niyo? Yung kakanin na binibenta sa amin. Hala, baka nayanggaw kayo, Prof. Beshi? Hindi mo ba nabasa, Bes? Ang nararamdaman ni na Prof ay paunang sintomas ng mga taong nayanggaw. Ano naman ang ibig sabihin nun? Ang mga nayanggaw, sila ang mga bagong hawang aswang. Katulad ng sinabi mo, nagkakasakit kayo at namamaga ang gilagid. Dahil yan sa kinain yung kakanin na malay natin, hinaluan pala ng itim na perlas mula sa bibig ng isang aswang. Ang nasabing perlas ay pwedeng manatili sa ating tiyan kung sakali mang makain natin to sa katatagal ng ilang araw. Pagkatapos, pipisain ang itim na perlas at lalabas ang sisiw na siyang magiging dahilan
kung bakit kayo magkakaroon ng pambihirang lakas at bilis ng galaw. Ang bawat isa sa inyo na nakakain ng itim na perlas ay magiging hayok sa laman at dugo. Namutla ang professor sa sinabi ni Clarissa. Alam niyang pwede niyang pagalitan ang kanyang estudyante, ngunit base sa sinabi nito, may pagkakatulad iyon sa sintomas ng pagkayanggaw ayon sa babae. Si Bea naman ay natulala, hindi makapagsalita. Muli naman niyang naalala ang nangyari kay Adonis. Saan mo naman nalaman ang kwentong yan? Hindi yan basta kwento. Niresearch ko talaga yan. Parang nakakatakot naman. Oo. At kapag nayanggaw na ang isang tao, hindi na niya makokontrol ng maayos ang sarili niya. Dahil sobrang uhaw siya sa laman loob at dugo ng tao. Ang pagkaaswang ay parang kamandag lang. Nakakalat sa buong katawan hanggang sa sakupin nito ang pagkatao ng isang tao. Ano ang posibleng gamot sa pagkayanggaw? Wala pong gamot sa pagkayanggaw. Pero subukan po ninyong lumapit sa albularyo. Baka po matulungan nila kayo. Matamlay na tumango ang professor nila, saka sinabing magsisimula na ang kanilang klase. Si Bea naman, hindi mapalagay buong maghapon. Hindi niya alam kung bakit mas lalo siya nag-aalala kay Adonis sa halip na katakutan ito. After all, nakita niya kung paano sinipsip ng lalaki ang dugo ng kawawang manok. Bes, sa tingin mo, may pinanggalingan ba ang mga aswang? Nalahi? Oo, meron. Pero ang ikalawa sa pinakamataas na antas sa kanila ay ang aswang na tinatawag na Harimundon. Sila ang mga lalaking bersyon ng aswang na bangkilan. Harimundon? Bakit sila tinawag na ganun? Base sa nabasa ko sa libro, ang mga Harimundon ay ang mga aswang na hindi kayang lumipad, pero kaya mag-anyong aswang, mag-anyong baboy ramo. Kagaya ng bangkilan, ang mga Harimundon ay pinaniniwalaang nanggaling sa sinaunang kadatu-datuan. Ibig sabihin, mga makalumang tao sila? Hindi. Ang kanilang mga kaanak ay hindi mga basta-bastang tao noong unang panahon. Sila ang mga taong may matataas na titulo kagaya ng datu, raha o lakan. Mga purong dugong bughaw ang dugong nananalaytay sa kanilang mga ugat, kaya sila itinakda na pinakamalakas sa lipi nila. Parang salinlahi nila, ganun? Parang ganun nga. Kaso lang, mas delikado ang mga Harimundon, Bes. Kasi kaya nilang magluwal ng maraming perlas na itim sa kanilang bibig. Kaya nilang i-convert ang mga taong gusto nilang gawing aswang kahit gaano pa karami sa isang iglap. Nakakatakot naman. Sa ganyan talaga sila eh. Saka pasalamat tayo wala sila sa lugar natin. Saan ba talaga sila galing? Sa Bicol, doon talaga nanggaling ang mga lahi ng aswang na matagal nang hindi alam ng nakararami. Though, hindi na natin alam kung nag-i-exist pa ba sila sa panahon ngayon. Hindi kaagad nakapagsalita si Bea. Bigla siyang kinilabutan nang maalala si Adonis. Alam niyang may kakaiba nga sa mga ikinikilos ng lalaki. Iyon ang kailangan niyang matuklasan. Kailangan kong makilala si Adonis at malaman kung ano ba talaga ang lihim niya. Oh, anong nangyari sa'yo, Bes? Mukhang tulala ka na naman. Ano bang iniisip mo? Gusto'y mang sabihin ni Bea ang mga bagay na kanyang natuklasan. Hindi niya naman magawa. Alam niyang hindi siya maiintindihan ng kanyang kaibigan, kaya kailangan niya munang ilihim dito ang mga nalaman niya. Matuling lumipas ang buong araw. Kinahapunan, nagpaalam na si Bea sa kaibigan na mauuna na siya sa pag-uwi. Kailangan pa niyang kausapin si Adonis habang may araw pang nalalabi. Natatakot siya sa alalahaning baka magbago ito bigla ng anyo kapag sumapit ang gabi. Mabuti na lang, maaga siyang dumating sa kanilang bahay. Nagpaalam siya sa ina na tatawid lang sa kabilang kalsada. Kina Adonis bang tinutukoy mo, anak? Opo, Nay.
Hindi po ba pwede? Anak, hindi mo ba nababalitaan? May mga nangyayari na namang kababalaghan sa lugar natin ngayon. At pakiwari ko, may kinalaman dito si Adonis. Hala si nanay, pati ba naman kayo nakikimarites na din? Anak, ay sinasabi ko lang kung ano yung nababalitaan ko. Hindi dahil sa ginusto ko, kung hindi dahil pinapaalalahanan kita. Abay nagpapasalamat nga ako at hindi ko inilihim ang mga bagay na ginawa mo. Kagaya ng pagtulong mo kay Adonis na maghanap ng matitirhan niya. Pero anak naman, estranghero pa rin para sa atin ang binatang yan. Kailangan mong mag-ingat. Nay, alam ko naman po ang mga limitasyon ko. Saka kakausapin ko lang naman po siya. Hindi sa kung ano pa man na dahilan. Ay siya, sige. Basta mag-iingat ka. Opo, inay. Saka sa tapat lang naman po ako. Masayang nagpaalam si Bea sa kanyang ina. Pagkatapos nilang mag-usap, ganado siyang kausapin naman si Adonis. Nagmamadali siya sa pagtawid papunta sa kabilang bahay. Lihim na ding natuwa nang makitang hindi nakasara ang pinto ng tahanan ng binata. Adonis? Nasaan ka? Nakatatlong tawag na ang dalaga pero wala pa ding sumasagot, kaya naisip niyang pumasok na sa kusina. May ilaw naman pero walang tao, gayunpaman. Alam na kaagad ni Bea na may iniwang sulat sa kanya si Adonis dahil may nakasulat na pangalan niya na kulay puting papel na nasa frigider at nakadikit. Kailangan mo kong puntahan sa plaza. Anong klaseng mensahe to? Umuwi ba siya kanina? Dahil wala naman siyang ibang mapagpipilian, nagpasya na lamang siyang umalis at puntahan nga ang binata sa lugar na sinasabi nito. Marami siyang kailangang malaman sa totoo lang, pero hindi niya maatim na husgahan ang lalaki nang dahil lang sa nakita niya noong isang gabi. Nakahanda na siyang bigyan ang binata ng pagkakataon. May kadiliman na nang dumating siya sa plaza. Alam niyang sa lugar na iyon nagtungo si Adonis maliban sa iniwan nitong sulat dahil siya mismo ang nagturo sa binata. Nang magtanong ito sa kanya kanina kung saang banda may maraming tao. Ano naman kayang ginagawa ni Adonis dito? Kung talagang may kinalaman sa pagpatay ng manok ang isisiwalat niya sa akin ngayon, ano gagawin ko? Matatakot ba ako sa kanya? Iiwas o bibigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag? Pero sabi naman kasi ni nanay, lahat ng nilalang sa mundo ay may kani-kanyang karapatan para mabuhay. Kailangan lang na huwag pagtagpuin ang landas ng mga nilalang na hindi kayang mamuhay sa iisang lugar para maiwasan ang pagtatalo at kung ano pa man. Siguro nga, kailangan ko siyang bigyan ng tsansa. Naupo muna si Bea sa isa sa mga bench. Abala siya sa pagtanaw sa mga taong paroot parito habang akay ang kani-kanilang mga pamilya. Ni hindi siya lumingon nang mapansin niya ang isang taong naupo sa tabi niya. Alam niya kaagad kung sino ito. Tama ka nang sabihin mong aswang nga ako. Nakangangang lumingon si Bea sa binata. Hindi niya akalaing aaminin kaagad ng binata ang kanyang sinabi kanina. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Plano mo ba akong takutin? Gusto ko lang malaman mo, hindi lahat ng taong nilalang sa mundo ay masaya sa pagkataong meron sila. Hindi ko ginustong maging ganito. Hindi ako malaya. Tanging sa dilim lang umaamot ng lakas at ng kakayahan sa bilog na buwan. Ngayon lang kita narinig na magsalita ng mahaba. Pero bakit nga ba kailangan mo magtago rito, Adonis? Kung sa ibang pagkakataon ay nataong estranghero lang si Adonis na nagpapaliwanag sa kanyang buong pagkatao, malamang kanina pa siya tumakbo sa labis na takot. Pero hindi niya magawa iyon. Naririyang may nag-uudyok sa kanyang puso na kailangan niyang tatagan ang loob at pakinggan ang lahat ng sasabihin ni Adonis. Gusto niya iyong maintindihan.
Gusto kong takasan ng aking kapalaran. Kaya ako napadpad sa lugar na to. Gusto kong maranasan kung paano maging tao. Hindi ko alam na may mga tao palang kagaya ninyo, Adonis. Hindi ko alam na nag-i-exist pala kayo sa mundong ibabaw. Na hindi kayo mga katang-isip lang. Sa totoo nga niyan, unang pagkakataon ko to. Kaya hindi ko alam kung nagbibiro ka lang ba o gusto mo lang malaman ang reaksyon ko. Kaya lang nakilala na kita eh. Sabihin na natin na yan ang pagiging lahing aswang mo. Pero kung talagang masama ka, dapat matagal mo na akong sinaktan. Dapat nung nagkakilala pa lang tayo, nabiktima mo na ako. Pero hindi mo naman ginawa, hindi ba? Hindi kita kayang saktan. Ano? Ipinaliwanag ni Adonis kay Bea na hindi siya nito kayang saktan, kaya sa una pa lang naging maayos na ang pakikitungo nito. Kahit kailangan ng binata na maging misteryoso pa din para maitago ang lahat ng kanyang lihim, hindi na kailangang malaman pa ng iba. Pero hindi ko magawang matakot ng tuluyan sa'yo. Hindi alam ni Bea kung ano ba ang nangyayari nang bigla siyang mapatitig sa kulay tsokolating mga mata ni Adonis. Sa isang iglap, hindi niya matanggihan ang lahat ng tanong ng binata. Sabihin mo nga sa akin, ano bang pinakaasam ng puso mo? Ang pinakaasam ng puso ko ay yung maging matiwasay yung buhay namin ng pamilya ko. Ayoko nang maghirap o malunod sa dami ng pagkakautang. Gusto kong maging malaya at magkaroon ng magandang hanap buhay na kayang suportahan ang lahat ng aming pangangailangan. Napakurap-kurap si Bea matapos magsalita. Bigla siyang nagtaka. Ano ba ang sinasabi niya? Dahil buong akala ng dalaga, sa kanyang isipan lamang ito nababanggit. Nakita niyang nakatitig sa kanya ang binata. Ang mga sinabi ko kanina, totoo bang nasabi ko yun ng malakas sa iyong harapan? Marahang tumango si Adonis dahil sa isinagot ng binata. Kaagad naman siyang napatutup sa kanyang bibig. Paano niya nagawang magsalita nang hindi malang napipigilan ang kanyang sarili? Pasensya ka na, Adonis. Nalaman mo patuloy yung mga lihim kong suliranin. Kaya kitang tulungan. Kaya ko ibigay sa iyo ang mga bagay na pinapangarap mo. Sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Sa pamamagitan ng pagpapalaya mo sa akin. Mula sa lahing nakatakda para sa akin. Ang maging isang aswang. Gusto kong pakasalan mo ko. Adonis, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tumango ang binata na labis na ikinabigla ni Bea. Aminado siyang nakikipagkasundo siya sa isang aswang. Pero ano ba ang magagawa niya kung sadyang hindi niya kayang tanggihan ang kahit na anong hilingin nito sa kanya? Ang sagot mo, Kung makakatulong ako sa kalayaan mo, sasama ako sa iyo. at dito na nga nagsimula ang pakikipagkasundo ni Bea sa lalaki. Nakakagulat man at masyadong mabilis ay lihim niyang tinatangi. Dahil dito, hindi niya namamalayan kung paanong magkakasama sila ni Adonis sa pagpapaalam sa kanyang mga magulang. Nang gabing yun, sinabi niya sa kanila na kailangan niyang sumama kay Adonis. Anak, ay sigurado ka ba sa mga desisyon mo? Baka mamaya ay nabibigla ka lang. Nay, alam ko po ang ginagawa ko. Huwag ka pong mag-alala. Mag-iingat po ako. Lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang mga magulang ay ginamitan din ni Adonis ng kakaibang klaseng hipnotismo na tanging ang kanyang diwa lang ang bumubulong at nag-uutos. Kinaumagahan, sumama na nga si Bea kay Adonis. Naging mahaba ang kanilang biyahe pa uwi ng Bicol. Gayunpaman, natuwa si Bea nang mapansin na tila sigurado si Adonis na komportable siya sa buong duration ng biyahe nila. Matulog ka muna. Gigisingin na lang kita kapag nakarating na tayo. Maraming salamat.
Pasado 2:00 na ng hapon nang sila ay makarating sa Albay. Mula doon, babiyahe pa sila papuntang barangay na kinaroroonan ng tahanan ni Adonis. Sumakay uli sila ng sasakyan hanggang sa mapansin ni Bea na sa lugar na sila kung saan malayo na sa kabiasnan. Mukhang malayo na tayo ah. Katulad ng nakagawian, wala siyang narinig na sagot mula kay Adonis. Gayunpaman, naging abala na si Bea sa paglingon sa bawat lugar na kanilang dinaraanan. Walang kasing ganda ang nagtatayugang puno na kanilang nalalampasan. May naglalawakang palayan kung saan ang bawat madaanan nila at ang mga magsasaka ay napapasunod ng tingin sa kanila. Malayo pa lamang ang kanilang sasakyan hanggang sa makarating na sila sa paroroonan. Napakalayo pala ng bahay nyo, no? Saka kakaibang kilos ng mga tao dito. Kapag napapatingin sila sa atin, para silang nakakita ng artista. Ngumiti si Adonis na ginantihan naman ni Bea. Maya-maya lang, bigla siyang natigilan. Naisip niya ang mga nangyaring pag-uusap nila sa pagitan ng binata hanggang sa maipakilala siya ni Adonis sa mga magulang nito. Bakit nga ba siya napadpad sa Bicol? Paanong paraan siya nakumbinsi ni Adonis? Ito ang magiging silid mo ngayon, Bea. Siya naman si Elsa, ang iyong utusan. Maraming salamat. Pinagagalak kitang makilala, Via. Baka sa mukha ni Elsa ang matinding pag-aalala nang makita siya. Alam kaagad ni Bea na may nais sabihin ang babae sa kanya. Kaya umalis si Adonis para magpahinga. Masinsinan siyang kinausap nito kaagad. Hindi ka na dapat sumama kay Adonis, Via. Pero bakit? Nung mag-usap kami, labis akong nahirapan sa pagtanggi sa kanya. Talagang mahihirapan kang tanggihan siya. Dahil may likas na kakayahan ang mga aswang na manghipnotismo. Alam kong nalinlang ka lang ng anak ng pinunong aswang, kaya ka nakarating dito. Pero sana, pinigilan mo na lang ang iyong sarili. Hindi ka na dapat tumitig sa kanya. Hindi ko alam na kailangan ko pala siyang iwasan. Nahihirapan akong tanggihan si Adonis dahil may gusto ko sa kanya. Namilog ang mga mata ni Elsa dahil sa narinig. Base sa paliwanag nito, hindi siya dapat katakutan dahil isa lamang siyang utusan ng mga aswang. Alam kong gagawin ng Harimundon ang lahat ng makakaya niyang gawin para madala ka sa kanilang bayan. Alam mo bang hindi lang ikaw ang naisama ni Adonis sa lugar na ito? Marami kayo at ang nauna sa iyo ay namatay na. Ano? Totoo yan. Namatay na nga ang mga naging kasintahan ni Adonis dahil inalay niya ang mga ito sa kanyang amang aswang. Seryoso ko ba sa sinasabi mo? Nagagawa ba nating biruin ng kamatayan? Hindi naman, di ba? Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin. Masyado akong nagpa-apekto sa paawa ni Adonis. Ibig bang sabihin nito, mamamatay na ako? May paraan pa. Kailangan lang na papuntahin ko dito ang aking pinsan. Siya ang kukuha at magliligtas sa'yo. Sige, paano ko malalaman na pinsan mong lalapit sa akin? Siya lang ang bukod tanging may suot na kulay pulang bracelet sa lugar na ito. Ang bracelet na yun ay pangontra laban sa mga aswang. Walang aswang ang pwedeng kumanti sa kanya dahil marunong ding makipaglaban ang aking pinsan. Sa katunayan niyan ay marami na sa mga taga ritong aswang ang sinaktan niya. Kinabahan si Bea sa kanyang narinig. Hindi niya alam kung paano siya makakaalis sa lugar na yun. Siyempre, kapag nagtanong si Adonis kung saan siya pupunta, malamang na magtataka iyon. Huwag kang mag-alala. Mamayang gabi, may salo-salo sila bilang selebrasyon sa pagdating ng anak ng pinuno ng aswang. Magsisilbi kami ng alak at pagkain. Ipagbubukod kita na makakain mo para may sapat kang lakas mamaya para tumakbo. Sa ngayon, aasikasuhin ko muna ang mga pagkain nila dahil lalagyan ko ito ng pampatulog. Nakaka-nervous naman to.
Kasalanan ko talaga to sa una pa lang eh. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Ang mahalaga, magawa mong makatakas mamaya. Magpahinga ka na muna. Maraming salamat, Elsa ha. Akala ko talaga mamamatay na ako sa lugar na to. Hindi mangyayari yan. Alam mo naman siguro na ayaw ko nang maulit pa ang mga nangyari noon. Nagsasawa na ako. Tinandaan nga ni Bea ang mga dapat nilang gawin sa pagsapit ng gabi. Habang naghahanda sina Elsa, ay lihim namang pinagmamasdan ni Bea si Adonis. Nakatulala ito sa kawalan. Hindi tuloy mapigilan ni Bea ang mainis. Ano ba ang karapatan ng isang Adonis na ito na wasakin ang buhay niya sa pamamagitan ng pagpapaasa? May makukuha ba siya? Kung pagkain ng tao lang naman pala ang habol niya. Napakarami naman sa mundo, pero siya pa ang pinag-ukulan ng pansin. Ang kapal ng mukha. Lalapit-lapitin ako. Tapos ito lang pala ang kainat na ng buhay ko. Walang iya ka. May sinasabi ka ba? Wala. Tinalikuran agad ni Bea si Adonis. Nagtungo siya sa kusina para tingnan kung ano ba talaga ang pinagkakaabalahan ng mga kaanak nito. Katulad ni Adonis, tahimik lamang ang ama nito na nakaupo sa isang upuan sa may mesang kainan. Ang pinagkakaabala naman itong pagmasdan ay ang bisita na isa sa mga kapatid ni Adonis. Makaasta kayo parang mga santo. Pero ang totoo, mga demonyo kayo. Sinigurado ni Bea na mahina ang pagkakasabi niya sa mga bagay na yun, pero gayon na lamang ang takot na kanyang naramdaman nang makitang dahan-dahan namang napalingon ang ama ni Adonis sa kanya. At kay bagsik ng mukha nito, tila hindi nagustuhan ng matanda ang sinabi niya, kaya napalunok siya at umatras. Bago pa man tuluyang makatayo, naharangan na siya ni Adonis sa likuran. Anong nangyayari sa'yo? Uuwi na tayo. Kaagad na nagbago ang emosyon na makita sa mukha ni Adonis. Hindi nito nagustuhan ang kanyang sinabi. Halatang halata naman na mga aswang ang lahat ng taong nakapaligid sa kanila. Pero bakit ba kasi hinayaan niyang maging bulag sa katotohanan? Sadya bang may kakayahan ang mga aswang na utusan ang mga normal na tao gamit ang kanilang kakayahan? Bakit ka uuwi? Hindi ba gusto mong yumaman? Pagkatapos ng tagpong ito, magiging mayaman ka na. Darating sa puntong wala nang halaga ang mga materyal na bagay para sa'yo. Gusto ko lang ng kapayapaan. Hindi ko ba pwedeng makamit yun? Hindi mo hawak ang buhay ko. Lalong hindi mo ko dapat dinala dito. Sinusugal mo ang buhay ko sa mga kalahi mo. Isang sakal ang nagpahinto kay Bea sa pagsasalita. Halos maiangat siya ni Adonis sa ere. Dahil nakatinghayad na siya namang paghinto ng mga tao sa kani-kanilang ginagawa at pinagmamasdan sila. Ni wala man lang nagtangkang umawat sa kanila kahit isa. Lahat ay nakahandang sumalo sa kanya. Sakali mang hiklasin na lamang bigla ni Adonis ang kanyang katawan doon mismo. Kailangan mong manatili sa kwarto. Nagbibigay ka ng kakaibang senyales na hindi matutuloy ang pag-alay. Ayoko mapurnada ito dahil gusto kita. Hindi ako naniniwala. Walang pakundangang binuhat siya ng binata. Pinasan sa balikad nito. Magsisisigaw man si Bea, alam niyang wala namang makaririnig sa sasabihin niya. Dinala siya sa kanyang silid at doon kinulong. Hayop ka, Adonis! Manloloko ka! Akala niyo ba hindi ko alam kung anong klaseng nilalang kayo? Mga masahol pa kayo sa halimaw! Makailang beses pa niyang binayo ang pinto pero hindi niya ito magawang buksan. Marahil nilagyan ito ng kandado. Mga hayop! Palabasin niyo ako rito! Sa labas ng kanyang silid, nakaabang ang isang utusang aswang. Hindi hinayaan ni Adonis na may makalapit na sino man sa dalaga, lalo pat malapit na ang pagsasagawa ng pag-alay sa gabi.
Padabog na naupo si Bea sa gilid ng kama. Kailangan niya makaalis. Hindi pwedeng ganito lang. Hindi pwedeng ganun na lamang siya. Tahimik niyang pinalis ang pagpatak ng duwa sa kanyang pisngi. Hindi siya pwedeng magpadaig. Hindi niya pwedeng iyakan ang lalaking niloko lamang siya. Sa isang sulok ng silid, isa sa mga dingding ang bumukas. Diyos ko, anong nangyayari? Si Elsa ang nakita niyang lumabas mula sa sikretong dingding. May kasama itong isang lalaki. Ayos ka lang ba, Via? Nalaman namin ang nangyari. Ayos lang naman ako. Naiinis lang ako sa sarili ko kasi nagpanin lang ako kay Adonis. Niloko niya ako. Naniwala ako sa pinagsasabi niya. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ka namin. Kilalang kilala namin yan si Adonis. Matagal na kayong naninilbihan sa kanila. Pinili namin ang maging ganito para sana gabayan siya. Pero nilamon na yata ng kasama ng kapatid ko. Nanlaki ng gusto ang mga mata ni Bea. Hindi makapaniwalang napatingin kay Elsa. Kapatid? Kapatid mo si Adonis? Oo. Pero huwag kang mag-alala at tao naman kami. 5 kaming magkakapatid, Bea. Ang 3 ay sumama sa aming ama para magmana ng kapangyarihan nito at kayamanan. Kagaya mo, mahirap lang kami noon. Salat-salat ng material na bagay. Pero nang magpakita si tatay sa amin, inalok niya ng magandang buhay ang mga anak niya. Kapalit ng pagiging kampo nito. Sumama si Adonis at ang 2 pa naming kapatid sa kanya. Ako naman at si Dino ay nagpaiwan sa nanay namin na anak ng isang albularyo. Protektado kami ni Lolo, kaya hindi kami magalaw-galaw ni Adonis. Depende na lang din kung minsan, kung hindi namin sila papakialaman sa kanilang mga ginagawa. Hindi ba sinabi mo, maraming beses ka na nakakita ng ganitong senaryo? Oo, maraming beses na nga. Dati hinahayaan ko lang dahil mahal ko ang mga kapatid ko. Pero ngayon na sa tingin ko ay magiging halimaw na siya. Kailangang bawasan ko na ang pagiging maingat sa kanya. Dahil maraming tao na din ang nagdudusa dahil sa kasakiman niya. Niloloko niya lang ang mga taong nagmamahal sa kanya. Nasaksihan mo ba kung paano niya pinatay ang mga taong piniling sumama sa kanya? Oo. Ilan sa kanila ay inalay at pinatay ng kapatid ko. Kinuha na ng dugo at ginawang haligi ng kanilang kapangyarihan. Ang iba naman sa kanila ay ginawang kalahin nila. Sa pamamagitan ng paghalik, kayang gumawa ni Adonis ng maraming aswang hanggat sa gusto niya. Ako kaya, anong pinabalak niya sa akin? Papatayin o gawing kalahi? Ang sasama kasi ng tingin ng mga tao sa akin. Hindi mo na sila kailangan intindihin. Ngayon din itatakas kita. Binuksan nila ang sekretong daan at inalalayan sila kasama ng lalaki ni Elsa. Siya nga pala, Via. Si Joshua, ang pinsang ko. Ikinagagala kitang makilala, Joshua. Nagtanungan silang dalawa at nagtuloy sa kanilang binabalak. Hindi na balak pang magtagal ni Bea sa poder ni Adonis. Kung gayong balak lang naman pala siyang patahin ng lalaking kanyang napupusuan. Sayang lang ng nararamdaman niya para sa binata. Parang basurang ibinato lang nito ang kanyang pagmamahal. Kailangan nating bilisan habang abala pa sila. Matagumpay silang nakalabas sa lagusan mula sa sekretong dingding. Medyo masikip pero kailangan nilang pagsikapan. Nang makababa na sila, lumabas naman sila sa kakahuyan. Nauna sa paglalakad si Elsa habang nasa likuran naman si Bea at si Joshua. Parehong alerto ang 3 at naghihintay kung sino mang pwedeng sumugod sa kanila. Maliwanag pa naman. Kaya nakasisigurado ako na hindi pa sila makakapagbago ng anyo para hanapin ka. Kung sakali mang malaman nilang nakatakas ka na, hindi nila malalaman kung saan ka dumaan. Dahil kami lang ni Joshua ang nakakaalam sa lihim na lagusan mula sa kwarto mo. Bakit pala may lagusan dito? Ilang beses ko nang napapansin
ang mga bisita ni Adonis na sa lugar na yon, doon niya pinatutuloy. Kaya habang nagiging abala sila sa kanilang paghahanap ng mabibiktima, sinamantala naman namin ang pagkakataon na makagawa ng lihim na lagusan para mailigtas ang sinumang nilalang na binabalak nilang bigyan ng kasumpa-sumpang kapangyarihan. Diyos ko, ano ba itong pinasok ko? Hindi mo na dapat sinisisi ang sarili mo. Ang mahalaga, makakatakas ka ngayon. Gagawin namin ang lahat para makalayo ka sa lugar na ito. Paggawa rin ni Bea, parang walang hanggang kakahuyan ang tinatahak nila. Ni walang balak huminto ng dalawa na labis na ikinahiya ni Bea. Pagod na siya, pero hindi niya naman maaatim na magpahinga. Paano'y isinugal ng mga ito ang buhay nila sa pagliligtas sa kanya. Ngayon pa ba siya mag-iinarte? Nahinto lamang sila nang mapansin ng isang pamilyar na bulto sa di kalayuan na tila naghihintay sa kanila. Adonis! Walang emosyong mababasa sa mukha ni Adonis. Nang magkatitigan sila, kitang-kita ni Bea ang pagkapatda ng dalawang kasama niya, kaya gayon din ang kabog ng dibdib niya. Elsa! Kapatid ko! Saan mo dadalhin ang alagad ko? Alagad? Oo, alagad ko. Hindi ba't pinangakuan kita ng maaliwalas na buhay? Paano mo makakamit yon kung tatakasan mo ko? Ha! Umasa ka! Ako gagawin mong alagad? Gagawin mong aswang? Nababaliw ka na ba, Adonis? Hindi yan ang dahilan kung bakit ako sumama sa'yo. Pinili kitang samahan dahil akala ko kaya kong baguhin ang pananaw mo. Akala ko kaya kong iiwas ka sa pagpatay ng tao, sa paglikha ng maraming kalahi mo. Pero mali ako. Isang malaking kahibangan na umasa ako na magbabago ka kahit wala namang kasiguraduhan. Nilamon ka na ng kasamaan. Gusto ko lang naman ng perpektong pananaw para sa ating lahat. Masama ba yun? Perpekto? Walang perpekto sa mundong ito. Ang tao, hindi palaging nakakaangat. May pagkakataon na nalulugmok sa kahirapan. Hindi lahat may perpektong ganda, may perpektong kakayahan. Bakit? Kayo bang mga aswang? Akala ba ninyo perpekto kayo? Nagtatago kayo sa kakahuyan dahil umiiwas kayo sa mga tao. Kinakailangan ninyong manlinlang ng tao para mabiktima nyo. Wala kayong kalayaan. Yan ba ang perpekto para sa'yo? At ngayon, balak mo kong isali sa kasumpa-sumpa mong lahi? Hindi na! Akala ko pa naman, tanggap mo ang lahat tungkol sa akin. Nagkamali ako. Ako ang nalilang mo. Pero huwag kang mag-alala. Hindi masasayang ang buhay mo dahil gagawin kitang alay. Umaktong susugod si Adonis pero humarang si Elsa at Joshua. Sa pagkakataong iyon, kanya-kanya sila ng hawak na armas bilang pangontra. Saglit namang tumalikod si Joshua. Inabot sa kanyang botelya ang langis. Ayon sa binata, kailangan niya itong ipaligo para hindi siya mapagdiskitahan ng mga aswang at hindi siya malapitan ng mga ito. Tama na ang pambibiktima mo, kapatid. Tama naman si Bea eh. Hindi perpekto ang buhay ng isang aswang. Hindi kayo lubusang matatawag na immortal. Namamatay kayo, hindi ba? Kahit naglulunoy ka sa kasalanan, nakahanda kaming tanggapin ka. Talikuran mo lang si Ama. Hindi ko kailaman tatalikuran ang taong natatanging umiintindi sa akin, na nagbigay sa akin ng lahat ng bagay na dati ay hirap ako makamit. Marahil, kailangan niyong mamatay! Sa isang iglap, pumula ang mga mata ni Adonis. Kumulubot ang balata at nagkaroon ng mahahabang kuko. Ang kanyang anyo ay naging mabalasik, sumisigasing katulad ng liyong gutom na gutom. Umatake siya kina Elsa matapos siyang magbago ng anyo bilang aso. Tumakbo ka na, Bea!
Wag na wag mong ihihiwalay ang langis. At kung kaya mo itong ipaligo, gawin mo. Hindi ka nila malalapitan. Sa bandang dulo ng kagubatang ito, naroon ang albularyo. Pakiusap, wag na wag ka nang babalik dito. Hindi, Elsa! Hindi kita kayang iwan! Umalis ka na! Kaming dalawa na ni Joso ang bahala dito! Walang nagawa si Bea nang ipagtulakan siya na magpinsan palayo sa lugar na yun. Umiiyak siyang tumatakbo dahil sa saklap ng mga bagay na nangyari sa kanya. Alam ni Bea na kahit kailan hindi niya makalilimutan ang dalawang taong nagbuwis ng buhay para mailigtas siya. Habang papalayo, nakita pa niya ang mabilis na pagkilos ni Elsa sa pag-atake ng malaking aso na walang iba kundi si Adonis. Sa mundong kinabibilangan niya, ni minsan hindi niya naisip na may mga nilalang pala na kagaya ni Adonis na nabubuhay sa mundo. Masyado siyang nabulag sa mga material na bagay at hindi niya naisip na mas may malalim pang kababalaghan sa labas ng kanilang pinaniniwalaang buhay. Sa dulo ng kakahuyan, napahingal si Bea. Natanaw niya sa kamalig ang sinasabi ni Elsa. Nagmamadali siyang kumatok at nang makalapit. Tao po! Tulong! Tulungan niyo po ako! Halika, Iha. Bilisan mo bago pa malaman ng mga aswang na nasa puder kita. Mabilis siyang pinapasok sa loob ng kamalig ng matanda. Nang matiyak ni Bea na nakapasok na siya, saka pa lamang siya napahagulhol. Huwag ka nang umiyak, Iha. Ligtas ka rito. Ang aming tahanan ay napalilibutan ng malakas na proteksyon. Nasaan nga pala si Joshua at Elsa? Muling napaiyak si Bea. Alam niyang may hirapan siyang sabihin sa ginang ang posibleng nangyari sa anak nito. Gayunpaman, pinili niyang maging tapat para man lang sa alaala ni Elsa. Nagpiiwan po sa kakahuyan, Ale. Kinalaban po si Adonis. Kita agad ni Bea ang pagbakas ng lungkot sa kanyang mukha. Alam niyang magluluksa ang ginang ilang sandali pa'y. Patawad po. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Ako ang dahilan kung bakit sila napahamak. Alam kong sa ganitong sitwasyon pa rin sila hahantong, Iha. Hindi mo kasalanan kung hanggang sa kamatayan, naglaban-laban pa rin ang magkakadugo. Kahit hindi ikaw ang ikulong ni Adonis sa kuta ng mga aswang, ililigtas pa rin ito ng aking anak dahil pinili niya ang tama. Ako ang may kasalanan kung bakit nagkagulo-gulo ang lahat. Ikwinento ni Aling Norma ang pagmamahalang meron sila ng ama ni Adonis. Isang pagmamahalang kahit kailan hindi niya inaasahang hahantong sa ganito. Buong akala ko yung magagawa kong baguhin ang pananaw ng aking minamahal. Pero nagkamali ako. Saglit lang kaming nagsama bilang isang masayang pamilya. Pero hindi niya matalikuran ang kanyang misyon bilang tagapagmana ng ama niyang pinuno ng mga aswang. Ano po ang ginawa niya? Ginampanan niya ang pagsisilbi sa lipi nila bilang isang harimondon. Saglit na napaisip si Bea. Minsan ay nabanggit sa kanya ng kaibigang si Clarissa ang tungkol sa bagay na iyon. Delikadong uri ng aswang ang mga harimondon. Mga matataas na uri ng aswang ang mga ito dahil sila lamang ang mga nilalang na may purong dugo ng kadatu-datuan na kayang lumika ng napakaraming aswang sa isang iglap. Diyos ko, sila yung mga aswang na nabanggit ng kaibigan ko. Kaya kailangan mong makalayo ka agad sa lugar na ito. Kaya nilang langhapin ang amoy mo kahit saan ka man magpunta. Pero mas alam kong makaliligtas ka kung nasa malayo. Dahil mas makapangyarihan sila rito sa baluarte nila. Ano pong gagawin ko? May mga hinalugat ang ginang sa loob ng kahon sa kanilang likuran. Naglabas ng maliit na botelya si Aling Norma. Inabot kay Bea. Kalakip noon ang isang librong may kakapalan. Yan ang libro ng puting babaylan. Nasa loob ang mga bagay na kailangan mong malaman tungkol sa aswang.
ang mga langis na pangontrang pwede mong gamitin at gawin. Walang ibang nagawa si Bea kundi ang tumango na lamang. Nataranta siya at nanginginig dahil sa labis na takot na kanyang naramdaman. Napakarami niyang naisip na senaryo. Paano kung napatay ni Adonis sina Elsa at habulin siya sa bahay ng matanda? Paano kung si Aling Lorma naman ang balingan ng binata? Ang aswang ay aswang, hindi kumikilala ng katubo. Basta traidor at alam nilang hindi aayon sa kanila. Sige na, Iha. Wala nang oras. Kailangan mo nang kumilos para ito sa kaligtasan mo. Sumama ka na lang po sa akin. Hindi na kailangan. Matanda na ako. Hindi sa lahat ng pagkakataon pwede kong takbuhan ang lahat ng suliranin ko. Panahon na para harapin ko ang mga bagay na dati kinakatakutan ko. Natatakot man ay tinanggap ni Bea ang mga bagay na ibinigay sa kanya ng matanda. Alam niyang simula sa araw na yun, hindi magiging normal ang buhay niya. Pupunteriyahin siya ng aswang, kaya kailangan din niyang matutunan ang mga bagay. Ni sa hinagap niya hindi niya inaasahang mangyayari. Isang mahigpit na yakap ang iginawad ni Bea sa matanda. Hindi ko kalilimutan ang mga bagay na ginawa niyo para mailigtas ako, Aling Norma. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Alam kong balang araw, makakabawi din po ako sa inyo. Alam ko, Iha, kailangan lang tatagan mo ang loob mo. Ikaw ang pinamanahan ko ng mga kagamitang yan dahil alam kong magagawa mong iligtas sa mga taong naging biktima ng aswang. Gamitin mo yan sa kabutihan. Lumayo na si Bea sa lugar na yun na puno ng pasasalamat sa mga taong nagmalasakit na iligtas siya. Alam niyang hindi niya ito bibiguin. Kailangan niyang magpakalakas at mag-ipon ng kaalaman para lumaban. At naniniwala siyang kahit hari pa ng mga aswang ang makalaban niya, hinding-hindi ito magtatagumpay dahil nasa panig niya ang kabutihan. Wakas.